Ilang oras lang matapos ang malakas na lindol na nag-iwan ng malaking pinsala sa ilang bayan sa Mindanao. Isa pang trahedya ang yumanig naman sa Philippine sports community. Dalawang batang atleta, parehong may pangarap at kinabukasang naghihintay sa kanila ang hindi na nakauwi ng buhay mula sa isa umanong team building activity. Ayon sa mga tagapangasiwa ng aktibidad at maging sa inisyal na investigasyon, ang nangyari ay isang napakasaklap na aksidente. Subalit kasabay ng pagkalat ng mga espekulasyon sa social media ay ang maugong na panawagan para sa hustisya. Nitong mga nakarang taon, may ilan pang insidente na tulad nito. Mga estudyanteng pinagkatiwala ng kanilang mga magulang sa kanilang mga guro at mga opisyal ng paaralan. Subalit ang kanilang mga anak ay napahamak sa pangangalaga ng mga taong ito. At kahit totoo na accidents happen at hindi iyon kagustuhan ng sinuman, para sa mga naiwan, mahalagang mayroong managot sa kanilang kapabayaan. Noong September 11, 2012, nagkaroon ng isang community service at outreach program sa Bataan ang ilang estudyante at guro mula sa Cebu International School o CIS. Nagtungo ang 47 grade 8 students kasama ang 5 nilang guro sa Kanawan Elementary School sa Barangay Binaritan, Morong upang mamahagi ng mga school supplies at pagkain sa mga batang Aita roon. Bandang 1:00 ng hapon, nagtungo ang grupo sa Kanawan Falls na 15 minuto ang layo sa eskwelahan kung lalakarin. Hindi pamilyar ang mga guro sa lugar at umasa lamang sila sa mga local guides. Sa kabila nito, pinayagan nilang lumangoy ang mga estudyante sa lawa sa paanan ng talon. Bandang 2:20 ng hapon, napansin ng mga tagapangasiwa na may 2 estudyanteng nawawala sa grupo. Sila ay ang 14-year-old South Korean student na si Jebak James Jung at 13-year-old na Filipino-American na si Kyle Julian Gulyas Weckman, apo ni dating Cebu Congressman Jose Dodong Gulyas. Habang nagsasaya ang iba sa tubig, hindi nila napansin na ang 2 binatilyo ay nahila na pala ng malalakas na agos sa malalim na bahagi ng falls. Nang ma-realize ito, sinimulan agad ang paghahanap. Makalipas ang ilang oras, natagpuan si James Jung. Agad siyang isinugod sa Morong Rural Health Unit, ngunit idineklara siyang dead on arrival. Umaga na kinabukasan, nakita ang katawan ni Kyle sa malalim na bahagi ng falls. Kalaunan, lalabas sa investigasyon na walang dala ang grupo na kahit anong life-saving equipment. May mga ulat ding ilang guro mismo ang tumalon sa tubig upang hikayatin ang mga estudyanteng sumama sa paglangoy. Pinayagan din umano ang ilang bata na lumangoy habang nakasuot pa ng mabibigat na hiking shoes. Noong September 15, 2012, nagsimula ang Department of Education o DepEd ng sariling investigasyon sa posibleng pagkukulang ng paaralan at ng mga gurong kasama sa biyahe. Naghain din ng reklamong kriminal sa Department of Justice ang ina ni Kyle Weckman. Noong December 21, 2012, naglabas ng resolusyon ang prosecutor na nagsasabing may sapat na ebidensya upang kasuhan ang 5 guro ng reckless imprudence resulting in homicide. Ang mga kinasuhan ay sina Tyler Herbst, Susan Rigby, Socorro Laplana, Lea Joy Cabanban at Jeronimo Alguno. Bukod pa dyan, nagsampa rin ng civil case para sa danyos laban sa 5 guro at sa Nooy School Superintendent na si Deidre Fisher. Pinaratangan rin ng mag-asawang Weckman ang ilan sa mga gurong sangkot at si Fisher ng harassment dahil pinipressure daw ng mga ito ang ilang estudyanteng witnesses na bawiin ang kanilang mga salaysay. Sa investigasyon, lumabas ang ilang seryosong kapabayaan pagdating sa kaligtasan ng mga bata. Bukod sa wala silang dalang safety equipment o kahit man lang lubid, ang mga guro pa mismo ang nambuyo sa mga estudyante na mag-swimming kahit hindi nila alam ang lagay ng tubig. Natuklasan din na hindi kasama sa itinerary ang pagsiswimming ng grupo at walang pinirmahang consent form ang mga magulang para sa water activities. Kalagitnaan ng 2013,
Inilabas na ang arrest warrant para sa 5 guro. Ngunit naibalita noon na ilan sa kanila ang nakalabas na ng bansa. Ilang buwan ang lumipas na halos walang update tungkol sa kaso. Hanggang noong June 2014, inanunsyo ng mga pamilya ni Kyle at James kasama ang pamunuan ng paaralan at ang mga sangkot na nagkaroon na sila ng isang amicable settlement. Dahil dito, binawi ng mga pamilya ang kanilang mga kasong sibil at kriminal at kalaunan, ibinasura ang mga kaso sa korte at tuluyan ng isinara ng DepEd ang mga natitirang administrative proceedings laban sa paaralan. Nagsimula ang lahat bilang isang masayang educational trip para sa mga first-year tourism students ng Bulacan State University. Noong August 19, 2014, humigit kumulang 180 freshmen ang bumiyahe patungong Biak na Bato National Park sa San Miguel, Bulacan. Isa itong exposure trip na inorganisa ng isang student organization. At para sa marami sa mga estudyante, isa itong pagkakataong makapaglibang, matuto sa labas ng silid-aralan at maging kwalipikado para sa exemption sa kanilang final exam. Pagsapit ng hapon, nagtungo ang malaking bahagi ng grupo sa Madlum River, isang ilog na kailangang tawirin upang marating ang Madlum Cave at Mount Manalmon. Habang papalapit sila sa ilog, nagsisimula ng kumilimlim ang kalangitan. Sa malalayong bahagi ng kabundukan, bumubuhos na ang malakas na ulan. Sa kabila ng lumalalang panahon, itinuloy pa rin ang aktibidad. Sa tulong lamang ng mga local guides at isang lubid na nagsisilbing gabay sa pagtawid, isa-isang lumusong ang mga estudyante sa ilog. Sa simula, tila ligtas naman ang sitwasyon, hanggang tuhod lamang ang tubig at banayad naman ang agos. Ang hindi nila alam, ang Madlum River ay direktang tumatanggap ng rumaragas ang tubig ulan mula sa mga nakapaligid na bundok. Kapag may malakas na ulan sa itaas, maaari itong magdulot ng biglaang pagtaas ng tubig sa loob lamang ng ilang minuto. At iyon mismo ang nangyari. Bandang 3:00 ng hapon, bigla na lamang rumagasa ang isang napakalakas na bugso ng tubig pababa ng ilog. Sa loob lang ng ilang sandali, ang dating mababaw na tubig ay naging isang nagngangalit na agos na mas mataas pa sa ulo ng mga estudyante. Isa-isang nawalan ng kapit ang mga kabataan sa gabay na lubid at nagkahiwa-hiwalay. Nagsisigawan ng mga estudyante habang pilit na lumalaban sa malakas na agos. Sa magkabilang pampang ng ilog, nagsimula ang desperadong pagtatangkang iligtas ang mga natatangay. Sa gitna ng kaguluhan, isang estudyante ang nagpakita ng pambihirang katapangan. Si Sean Rodney Alejo ay nagawang mailigtas ang dalawa niyang kaeskwela sa pamamagitan ng paghila sa kanila patungo sa ligtas na bahagi ng ilog. Ngunit nang muli siyang bumalik upang tulungan pa ang iba, siya naman ang tinangay ng rumaragasang tubig. Hindi na siya nakaahon pa. Makalipas ang ilang sandali, nagsimula na ang malawakang search and rescue operation na pinangunahan ng mga emergency responders, mga lokal na residente, at mga tauhan ng Philippine Army. Sa loob lamang ng ilang oras, 4 na bangkay ang natagpuan, ngunit may ilan pa ring nawawala. Sa sumunod na 2 araw, walang tigil ang paghahanap at pagsisid ng mga rescuers. Hanggang sa wakas, 3 araw matapos ang insidente, natagpuan din ang huling nawawalang estudyante. Si Michael Eleva Bartolome ay natagpuang nakasiksik sa isang malalim na siwang sa ilalim ng tubig. Sa kabuuan, 7 buhay ang nawala sa trahedya. Sina Helena Marie Marcelo, Micael Alcantara, Sean Rodney Alejo at Michelle Ann Rose Bonzo, pare-parehong 19 years old. Si Michael Eleva Bartolome, 26 years old, Mary Magdalene Madel Navarro, 17 years old, at Jeanette Rivera, 16 years old. Ang trahedya ay agad na naging pambansang balita. Ngunit habang lumalabas sa mga detalye ng investigasyon, ang pagdadalamhati ay napalitan ng galit. Nadiskubre ng mga investigador ang sunod-sunod na seryosong pagkukulang at kapabayaan ng mga tagapangasiwa.
Isa sa pinakamalaking natuklasan ay ang halos kawalan ng faculty supervision. Bagamat may 3 guro na kasama sa biyahe, wala ni isa sa kanila ang nasa mismong ilog nang mangyari ang pagtawid. Sa halip, ang pangangasiwa sa mahigit 100 estudyante ay iniwan lamang sa mga local guides. Lumabas din na ang excursion ay naaprubahan nang hindi dumaan sa lahat ng kinakailangang safety clearance at permit. Hindi rin sapat ang impormasyong ibinigay sa mga magulang tungkol sa mga panganib ng mountain trekking at cave exploration sa panahon ng tag-ulan. Dahil dito, itinuring na walang legal na halaga ang mga waiver na kanilang pinirmahan. Para sa mga pamilya ng mga biktima, hindi sapat ang anumang pinansyal na tulong. Nanawagan sila ng pananagutan. Nagsampa sila ng mga kasong administratibo at kriminal laban sa mga opisyal ng universidad, mga advisor ng student organization, travel agency at mga lokal na guide na sangkot sa pag-oorganisa ng biyahe. At noong 2015, naglabas ng makasaysayang desisyon ang Office of the Ombudsman. 9 na matataas na opisyal at empleyado ng Bulacan State University ang napatunayang nagkasala ng gross neglect of duty. Kabilang sa mga pinatawan ng pinakamabigat na parusa ay sina BSU President Mariano de Jesus, Dean at Vice President for Student Affairs Nicanor de la Rama, Dean of the College of Home Economics Nerissa Viola, at ang kanyang Assistant Dean na si Angelina Cinco. Kasama rin sa mga naparusahan ang 2 professors at 3 instructors. Tinanggal sila sa serbisyo, kinansela ang kanilang civil service eligibility, inalis ang kanilang retirement benefits at habang buhay na pinagbawalang humawak ng anumang posisyon sa gobyerno. Umapela ang mga opisyal na ito sa Court of Appeals at iginiit na ang flash flood ay isang hindi inaasahang quote-unquote act of God. Ngunit noong 2018, ibinasura ng Court of Appeals ang kanilang apela. Ayon sa korte, ang trahedya ay maaaring naiwasan. Binigyan din ng hukuman na nabigo ang mga administrador na sundin ang mga umiiral na lokal na ordinansa at hindi sila nakipag-ugnayan sa mga lokal na otoridad na matagal nang nakaaalam sa panganib ng biglaang flash flood sa Madlum River. Ayon din sa ilang reports, nagsampa ng kasong reckless imprudence resulting in multiple homicide ang pamilya ng mga biktima laban sa 9 na mga opisyal at propesor sa travel agency at sa mga tour guides na pinaniniwalaang nagpabaya sa kanilang tungkulin. Wala akong mahanap na update tungkol sa criminal case na ito at may posibilidad na hindi na ito natuloy dahil na-search ko pa ang ilan sa mga sangkot at sila ay kasalukuyang nagtatrabaho sa ibang mga paaralan. Si dating Bulacan State University President De Jesus naman ay pumanaw nito lang March 2026. Ang trahedyang ito ay nagdulot ng mga pagbabago sa mga patakaran ng mga paaralan at ahensya ng gobyerno sa buong bansa pagdating sa mga off-campus activities. Pinaigpit ang mga guidelines para sa mga field trips at iba pang katulad na aktibidad. At higit sa lahat, pinagbawal na ang pagpapirma ng mga waivers sa mga magulang na 100% nag-aabsuelto sa paaralan kapag may nangyaring masama sa kanilang estudyante. Ang masakit lang, ang naging kapalit ng mga pagbabagong ito ay ang buhay at kinabukasan ng 7 kabataan. Noong hapon ng June 8, 2026, nagsagawa ng team building activity o training ang Ateneo Men's Basketball Team sa isang beach resort sa Barangay Lipit, Dipaculao, Aurora. Ayon sa mga pahayag ng mga otoridad, nagsimula ang insidente bandang 2:40 ng hapon. Ayon kay Aurora Police Chief Percival Pineda, base sa mga salaysay ay naglalakad umano ang mga manlalaro at ilang coaches sa tubig dagat na hanggang hita lamang ang lalim. Habang isinasagawa ang training, may isang malaking alon daw na humampas sa kanila. Noong una ay enjoy pa ang mga binata, pero nang dumating na ang mga mas malalaking alon ay nag-umpisa na silang magpanik at magbalikan sa pampang. 4 na manlalaro umano ang tinangay ng isang rip current at dinala sila sa malalim na bahagi ng dagat. Agad na rumisponde ang lifeguard ng resort at ibang mga coaches, pero 30 minutes pa ang lumipas bago sila tumawag ng tulong mula sa MDRRMO. Nailigtas ang 2 sa 4 na atleta,
Pero sa kasamaang palad, malala na ang lagay ni na Rene Baterbonia at Divine Adili. Isinugod sila sa ospital, subalit idineklara silang dead on arrival. At noong gabing yon, inilabas ng Ateneo sa mga news programs at social media ang anunsyo ng pagpanaw ng kanilang mga student athletes. Si Divine Adili ay isang 21 anyos na foreign student athlete mula sa Nigeria. Sa kanyang rookie year noong UAAP Season 88, ang 6'10" na sentro ay nagpakitang gilas at nakatulong sa kampanya ng Ateneo. Pero bago pa siya naging Blue Eagle, si Divine ay isang 2-time MVP noong siya ay naglaro para sa New Era University at nanguna rin sa pagkuha ng back-to-back championships para sa kanyang paaralan. Ayon sa mga dating teammates at coach ni Divine, mabait daw ito at magaling makisama. Naikwento rin daw nito na mahirap ang buhay ng kanyang pamilya sa Nigeria, kaya nung tumira na siya dito sa Pilipinas, isang beses sa isang taon lang daw siya umuwi sa kanyang bansa. Ayon sa amang si Elias, tumayo bilang breadwinner si Divine dahil siyang panganay sa 4 na magkakapatid. Tumawag daw sa kanya ang anak noong June 6 at sinabing pupunta nga sila sa isang training camp. Kinabukasan, tinawagan niya si Divine at sinabi daw nito na papunta na sila sa resort. Ayon na pala ang huling pag-uusap nila ng anak dahil hapon ng June 8, isang staff ng Ateneo ang tumawag sa kanya para ipagbigay alam na pumanaw na si Divine sa isang drowning incident. Sobrang disappointment daw ang naramdaman niya dahil tila hindi daw naging maingat ang mga coaches sa kanilang mga activities. Simula raw nang malaman ng ina ni Divine na wala na ang kanilang panganay ay hindi na raw ito huminto sa pag-iyak. At siya naman, bilang isang ama, ay labis ang pagdadalamhati at hindi niya raw alam kung paano siya magsisimulang muli. Isang kaibigan naman ni Divine ang nagsabi na bago ang biyahe sa Aurora, nagpahayag daw ang binata ng kaunting kaba tungkol dito. First time niya daw kasing sasama at narinig niya mula sa ibang teammates kung gaano ka-intense ang nasabing training. Si Rene Clert Bobet Baterbonia ay isang 19-year-old basketball standout mula Talacogon, Agusan del Sur. Isa siya sa mga mahuhusay na scholar athletes ng Ateneo de Davao University. Pero mas lalo siyang nakilala nang pangunahan niya ang pagsungkit ng Davao Eagles sa kampyonato noong Palarong Pambansa 2025. Si Bobet ang itinanghal na MVP noong taon na yon at itinuring siya na isa sa mga pinakamahuhusay na batang manlalaro na nagmula sa Mindanao. Papasok pa lamang siya bilang rookie ng Ateneo Blue Eagles, ngunit hindi na pala siya makakatungtong sa entablado ng UAAP. Ilang araw lang bago ang insidente, inihatid si Bobet ng kanyang inang si Rovelyn sa airport palipad ng Maynila. Makikita sa video ang mahigpit na yakapan ng mag-ina. Bukod sa kanyang pangarap na maging matagumpay na basketballista, hangad din daw ni Bobet na matulungan ang kanyang pamilya. Ang kanyang mga magulang ay nagtitinda ng isda sa palengke at pinagkakasya nila ang kanilang kita sa kanilang 7 anak. Kabilang rin sila noon sa 4-piece program ng gobyerno. Si Bobet, kahit estudyante pa, ay pinipilit makatulong sa kanyang mga magulang sa pamamagitan ng mga allowance at incentives na kanyang natatanggap mula sa paglalaro ng basketball. Sa kanyang pagluwas sa Maynila, sinabi niya raw sa kanyang dating coach na hindi muna siya uuwi sa Davao ng mga 5 taon dahil gusto niya daw maging matagumpay muna para maiahon niya ang kanyang pamilya sa kahirapan. Sa mga unang araw matapos ang trahedya, lumitaw ang mga ulat at haka-haka sa social media. Maraming netizens ang nagtaka kung paano nalunod ang 2 batang atleta na nasa rurok ng kanilang pisikal na kondisyon. At si Bobet nga daw ay isang strong swimmer. May mga netizens na naglabas ng iba't ibang teorya. Ang ilan ay nagtanong kung bahagi ba ito ng isang sobrang delikadong military-style training. Naungkat kasi ang interviews ng ilang dating miyembro ng Ateneo men's basketball team kung saan kinukwento nila ang mala quote-unquote boot camp at quote-unquote deadly na training sa isang resort. Doon daw ay hindi sila nagbabasketball, bawal ang cellphone at ginigising daw sila ng madaling araw at pinapagawa ng mga exercises sa buhangin at sa tubig.
May isang beses na may muntikan ng malunod dahil pinalusong ito sa dagat kahit hindi marunong lumangoy. Ang military training daw na ito ay para makamit ng mga manlalaro ang mental toughness at para mapatibay na rin ang kanilang brotherhood. Ayon naman sa Aurora Provincial Police Office, ang kanilang inisyal na investigasyon ay walang nakitang indikasyon ng foul play at ang nangyari ay isang aksidente. Ayon sa post-mortem examination, ang cause of death ni Rene Baterbonia ay asphyxiation by drowning. Dagdag pa ng mga investigador, wala umanong nakasaad sa hawak nilang post-mortem report tungkol sa mga pasa sa katawan ni Bobet na naibalita sa kanyang pamilya. Sinabi rin ng mga lifeguard, MDRRMO personnel at iba pang responders na wala silang nakitang mga weights o anumang nakakabit na bagay sa katawan ng dalawang biktima nang sila ay matagpuan, taliwas sa kumalat na espekulasyon online. Habang patuloy ang investigasyon, isa pang mahalagang tanong ang lumutang. Kung aksidente nga ang nangyari, mayroon bang kapabayaan? Ito nga ang nais maliwanagan ng NBI, kaya inanunsyo nila na nagpadala na sila ng team ng investigators sa Aurora para masigurado kung ano ba talaga ang nangyari roon. Ayon sa isang panayam sa ina ni Bobet, nakukulangan siya sa paliwanag ng coaching staff ng Ateneo basketball team. Marami kasi siyang tanong na hindi pa nasasagot, gaya ng bakit sila pinapunta sa dagat kung basketball naman ang kanilang sport. At isa pa, binalaan umano ang coaching staff na huwag pumunta sa malayong parte ng dagat dahil hindi ito ligtas, pero tumuloy pa rin sila. Sa katunayan, maging ang mga residente sa lugar ay nagsabing napakadelikado ng mga alon doon at hindi sila nangangahas lumangoy roon. Kinwestiyon din ng pamilya kung bakit pang first aid lang ang dalang medic ng team. Pati ang kakulangan sa komunikasyon sa kanila ng coaching staff bago at nang mangyari ang insidente ay kinakasama rin ng loob ng pamilya. Nang tanungin kung balak ba nilang magsampa ng kaso, ang sabi ni Rovelyn ay hindi niya pa daw alam dahil ang iniisip niya ngayon ay ang burol at libing ng kanyang anak. At nang tanungin kung ano ang sinabi sa kanya ng coaching staff ng Ateneo, nagsorry daw mga ito sa kanya, na kanya namang sinagot ng, hindi na maibabalik ng sorry ang buhay ng aking anak. Sa gitna ng lahat ng mga tanong at ingay sa social media, isang personalidad ang nananatiling tikom ang bibig, at yan ay ang head coach ng Ateneo Blue Eagles na si Tab Baldwin. Marami ang bumabatikos sa ganoong klaseng training ni Baldwin, at naniniwala ang iba na may pananagutan ang nasabing coach. May mga ibang sports personalities ang nagsabi na hindi daw dapat sa dagat ginagawa ang training, kundi sa isang controlled environment gaya ng pool. Maging ang Philippine Sports Commission at UAAP ay nagsabing hindi standard ang training style na iyon ni Baldwin. Noong June 11, iniutos ni Department of Labor Acting Secretary Francis Tolentino na isubpina si Tab Baldwin para questionin kung legal ba ang pagtatrabaho niya sa bansa. Ang mga abogado ng pamilya Baterbonia ay humiling din sa mga kinauukulan na isailalim si Baldwin sa Immigration Lookout Bulletin Order para mamonitor kung lalabas ba ito ng bansa. Ayon sa latest na statement ng Ateneo, titiyakin nila na mailalabas ang buong katotohanan sa nangyaring trahedya. At habang umaandar ang investigasyon, pansamantala munang pinag-leave sina Tab Baldwin at ang team manager na si Christopher Kimpo. As of the making of this video, June 11, 2026, patuloy pa rin ang investigasyon sa nangyaring insidente. Ang mga labi ni Bobet at Divine ay nakalagak sa Arlington Memorial Chapels sa Quezon City. Ang pamilya ni Divine ay humiling ng isang autopsy bago siya iuwi sa Nigeria. Si Bobet naman ay ililipad pa Davao at pagkatapos ay paagusan. Ang lahat umano ng gasto sa burol at pagbiyahe ay sagot ng Ateneo. Bilang tulong, ang Philippine Sports Commission ay magbibigay din ng tig 250,000 pesos sa mga pamilya ni Divine at Bobet. Pero alam naman natin na walang halaga ng pera ang sapat na kapalit ng buhay ng isang anak. At para sa kanilang mga naulila, hangad nila na lumabas ang katotohanan. At kung may nagkulang at nagpabayaman, nararapat lang na makamit nila ang hustisya.
Narito ang ilang mga pahabol na updates tungkol sa kasong ito. Ang mga labi ni Rene Clert Baterbonia ay nailipad na patungong Davao umaga ng June 12. Ilalagak siya sa Ateneo de Davao ng ilang araw kung saan nagkakaroon din ng public viewing. Pagkatapos ay uuwi siya sa kanyang hometown sa Agusan del Sur kung saan siya ihihimlay. Sinabpina na rin ng PNP-CIDG ang coaching staff at mga players ng Ateneo, pati na rin ang mga may-ari ng resort at ilan pang individual na naroon nang mangyari ang insidente. Nasa kamay na rin daw ng mga otoridad ang mga CCTV footages sa resort na kuha noong June 8. Kinumpirma ng Dipakulaw LGU na hindi nakipag-coordinate sa kanila ang organizers ng Ateneo team bago sila magsagawa ng activity doon. Iginiit ng may-ari ng resort na ilang beses niyang sinabihan si Coach Tab Baldwin tungkol sa delikadong mga bahagi ng dagat dahil ilang beses nang nag-training doon ang grupo simula pa 2016. Sa kabila nito, pansamantalang ipinasara ang resort dahil may mga paglabag daw ito, gaya ng kakulangan sa mga signages at kawalan ng lisensya ng kanilang mga lifeguards. Sa unang pagkakataon matapos ang insidente, namataan si Tab Baldwin na dumalo sa isang candlelight vigil sa Ateneo campus para kina Bobet at Divine na ginanap noong June 11. Gabi ng June 12 ay naglabas ng halos 9 na minutong video message si Baldwin. Sa nagkakrak niyang boses, ilang beses siyang humingi ng sorry sa pamilya ni Bobet at Divine at maging sa lahat ng naapektuhan sa nangyari. Labis daw siyang nagdadalamhati at nagsisisi sa nangyari at pakiramdam niya ay nabigo siya bilang isang leader, coach at kaibigan ng dalawang atleta. Wala siyang masyadong dinetalye tungkol sa eksaktong nangyari noong araw na yon. Bukod sa nagtitraining daw sila sa mababaw na bahagi ng dagat nang bigla na lang na-realize nila na nasa panganib na sila. Ginawa daw nila ang lahat pero hindi naging mabuti ang resulta. Sinabi niyang pinagdarasal niya ang pamilya ni Bobet at Divine at hiniling niya sa mga tao na gawin din ito. Anong masasabi niyo sa kasong ito? Share niyo lang ang opinion niyo dyan sa comment section. Don't forget to like and share this video and subscribe to my channel for more content like this. Bawat engagement niyo sa aking mga videos ay malaking tulong sa aking channel. Thanks for watching at ingat tayong lahat. Bye!